Iaakit daw ni dating presidential spokesperson Atty. Harry Roque sa Korte Suprema ang anyay panunupil sa kanya ng kamera. Kasunod yan ang bagong pag-cite in contempt sa kanya ng Quadcom dahil sa hindi niya pagdalo sa pagdinig at hindi pagsumite ng mga dokumento. Until we terminate or until he's... Muling pinaaresto sa House Sergeant at Arms si dating presidential spokesperson Harry Roque matapos i-cite for contempt sa pangalawang pagkakataon. Ito'y dahil sa hindi pagsipot sa pagdinig ng House Quad Committee at paulit-ulit na pagtangging magsumite ng mga dokumentong magpapaliwanag ng pagmahal ng kanyang ari-arian. Sa naunang pagdinig kasi, pinuna ng komite ang pagmahal ng assets ng kumpanyang Biancham Holdings and Trading ni Roque. Mula kasi sa 125,000 pesos lang noong 2014, naging 67.7 million noong 2018. Paliwanag doon ni Roque, may ibinenta kasi silang lote sa Paranaque, kaya hinihingan siya ng kamera ng ebidensya. He expresses commitment to produce the documents. Reason why we issued the subpoena. I move, Mr. Chair, that we hold Harry Roque in contempt, Attorney Harry Roque in contempt, for refusing to submit the documents. Matatandang pinatawag sa pagdinig si Roque para tanungin sa mga aligasyong nag-uugnay sa kanya sa pogo sa bansa. Kasunod yan ang pagsama niya kay Cassandra Leong ng Lucky South 99 sa meeting sa PAGCOR tungkol sa problema sa billing ng Lucky South 99. Sinabi rin ng PAOCC na nakakita sila ng sulat na may pangalan ni Roque sa isang search sa Pogo Hub sa Porac. Paliwanag ni Roque, hindi siya kailanman naging abogado ng anumang illegal Pogo o ng Lucky South 99. Sinabi niyang sinamahan niya si Ong dahil inakala niyang biktima ng estafa ang Lucky South. Sumama siya kay Ong dahil hinihikayat niya ang Whirlwind na konektado sa Lucky South na mamuhunan sa energy projects na kanyang isinusulong. Hindi naman nagdinag si Roque sa bagong pag-cite ng contempt laban sa kanya. Oras na makulong ulit sa kamera, kay questionin niya ang anyay panunupil ng House Quad Committee. Kung sila ay nagsasabi, tumanggap ako ng pera sa Pogo, sila magpresenta ng ebidensya. I will file the corresponding remedy before the Supreme Court. Naaresto na nila ako, so ipapaubaya ko na ang aking kalayaan sa ating hudikatura. Samantala sa pagdinig ng Quadcom ay isiniwalat ni dating Davao Penal Colony Warden Corrections Senior Superintendent Gerardo Padilla na nakausap niya umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos mapatay ng ibang inmates ang 3 Chinese drug lords. Na nung papunta kami sa investigation section, ay tumunog ang cellphone ko at ito ay sinagot ko. Ang tumawag sa akin ay ayon sa boses ay dating President Rodrigo Roa Duterte at sinabing congrats Superintendent Padilla. Job well done, pero grabe ang ginawang. Pinatawag din sa pagdinig si dating PCSO General Manager Royina Garma na nooy miyembro ng PNP CIDG ng Davao City. Matatandang sinabi ni Padilla sa nakaraang pagdinig na sinabihan siya ni Garma na huwag makialam sa operasyon laban sa 3 Chinese inmates. Nung nakausap ko po siya sa cellphone ni inmate Fortaleza, Chief Garma told me may mga tao kami dyan nagagawa. Ito ng sinumpang salaysay po, di ba? Yes, Your Honor. So, allow me to continue na lang. Huwag nyo nang questionin. Baka madamay pa pamilya mo. So, you deny making this call? Yes, Your Honor. Itinanggi ni Garma na malapit siya at pinaburan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya na-appoint siyang General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Naiyak naman si Garma ng ma-cite in contempt dahil sa pag-iwas sa pagsagot sa mga katanungan ng komite. Pansamantala siyang ikukulong sa House Detention Center dahil yan sa hindi niya pagsipot at pagsumite ng mga hinihinging dokumento ng komite. Pero wala raw doon si Roque at hindi tinanggap ng kanyang staff ang arrest order. Ayon kay Quad Committee Lead Chairman Representative Ace Barbers, hinihintay nila mga dokumentong ipinangako niya ni Roque na nagpapaliwanag ng biglang pagtaas ng halaga ng kanyang kumpanyang Biancham Holdings Incorporated. Sa isang text message, sinabi ni Roque na dapat tandaang walang mahanap ang pulisya at piskal na anumang ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa Pogo. Tinawag din niyang witch hunt ang pilit niyang pagpapasumite sa kanya ng private documents ng kanyang pamilya na walang kinalaman sa naturang investigasyon. Umarapa sa mga taga-media via video conference kahapon si dating presidential spokesman Attorney Harry Roque matapos umabsent at ipasight in contempt sa House Quad Committee. Bigo kasi siyang isumite ang mga pinasabpi ng dokumento
dokumentong kaugnay sa investigasyon sa illegal na pogo. Pero kanina, hindi na siya mahagilap ng hahainan na dapat ng arrest order ng Kamara. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, sinubukang puntahan ng mga tauhan ng Kamara si Roque sa kanyang opisina pero wala raw ang abogado. It was already served sa law firm niya, no? Pero wala siya eh. Cannot be located. So, in-inform na rin yung mga law enforcement agencies to look for him and serve the order. Una nang sinabi kahapon ni Roque na hindi na siya dadalo sa pagdinig ng Quadcom, pero binatikos siya ng komite sa pagtawag niya sa Quadcom na kangaroo court at witch hunt lang daw ang ginagawa. Naging mabait pa nga kami sa kanya. Binigyan lang ko siya ng isang araw. Kinuplay pa niya yung one day na yan. The fact remains that he is a material witness or a material resource person in this investigation because overwhelming circumstantial evidence has been established of his links between Attorney Roque and Lucky South 99 who operates an illegal pogo. Bukod sa isyu kay Roque, umaasa rin daw ang Quadcom na hindi pagbibigyan ng Korte Suprema ang petisyon ni Cassandra Leong na payagan siyang huwag dumalo sa hearing. Well, I hope the Supreme Court denies that. Kasi paano natin malalaman ang katotohanan? Sino pa hahabulin natin? Hindi naman natin mahabol yung mga Chinese. Ang nakikitang mukha nitong pogo na ito ay si Cassandra Leong and si Alice Go. So we should continue our investigation sa kanila. Hanggang katapusan lang ng Setyembre ang sesyon ng Kongreso, pero tinitignan na raw kung magpapatuloy ang pagdinig ng Quad Committee kahit pa mag-break ang Kamara sa Oktubre. Naging emosyonal naman sa pagdinig kahapon ng dating CIDG officer at former PCSO General Manager na si Royina Garma nang ipakontempt din ang komite dahil sa pag-iwas daw sa mga tanong. Isa siya sa nadadawit sa pagpatay sa 3 Chinese drug convicts sa Davao Prison and Penal Farm noong 2016, pero nagmakaawa siya sa mga mambabatas na huwag ikulong. I have a daughter waiting for me who attempted to kill herself 3 times. I cannot leave her. Mr. Chair, she's waiting for me. She attempted 3 times, Mr. Chair. That's why I cannot leave her. No, I will answer all your questions, Mr. Chair. Pwede pa naman daw maghain ng motion for reconsideration si Garma, pero sa ngayon, sa detention facility muna ng Kamara ang bagsak niya. Maaari rin daw bawiin ang contempt order kay Garma kung mag-uumpisa na itong makipag-cooperate at sumagot sa mga mambabatas.